aking dumaan. Lalo na magkaganda ang katawan at saka nakakaloob tingnan. Kaming lahat ay nagkakaka naman. Wala kami mag-aasawa at kopya. Hindi pa rin naman kami bumabaya. Mahilig kami sa magkaganda. Maliwanag na aming nakikita. Lalo na yung kapit-kapit pa. Lumalabas ang aming pagkalalaki pag mayroong magkagandang mga babae. Lalo na pag ang katawan ay humihiling. Kaming lahat ay nagkakapa naman. Wala kaming mga asawa at kopya. Hindi pa rin naman kami bumabaya. Mahilig kami sa magaganda. Katawan ang aming nakikita. Lalo na yung kapit-kapit pa. Katawan, ingatan ang inyong katawan. 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 Katawan, ingatan ang inyong. ingatan ang inyong and love, nood ka na dito. Fun and Palakpakan naman natin ang ating
hot guwapito na si Dex. At dahil ngayong araw ang iyong special day, merong may gustong bumati sa'yo. Ganun pala, may pasurpresa pala. Yes, kaya panoorin natin to. Happy birthday, Dex! Happy birthday ninong Dex. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Happy birthday, Dex! More birthdays to celebrate. God bless you. Nanay Prexy. Happy birthday po, Sir Dex. More birthdays to come, more blessings to come, and most especially, more shows to come po. Thank you, sir, sa pag-accept sa amin ni Eugene as member of your family, and sana po lumaki pa po yung family nyo at marami pa po kayong matulungan. Yun lang, sir. Thank you po, and happy birthday po, sir. Happy birthday, Tito! Happy birthday, Tito! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tito! Happy birthday, Dex. Ingat kayo palagi ni Dudong dyan. At sana marami pang birthday darating sa iyo. At huwag kalimutan laging manalangin. Dahil ang sabi ng Diyos sa Isaiah 41, verse 10, ako'y sa sayo. Hindi ka dapat matakot, ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tulungan, ingatan at iligtas. At sana gabayan kayo lagi ni Lord at maraming blessing pa darating sa inyo. Happy birthday. God bless. Day, Dex. How are you? Hi. Ayan, ano naman ang gusto mong sabihin sa lahat ng bumati sa'yo sa iyong kaarawan ngayong araw, Dex? Siyempre, una-una maraming salamat sa akin mga suporta sa walang sawang suporta niyo sa akin. Maraming salamat. Kaya naman mga ka-fun and laugh, sabay-sabay nating kantahan ng happy birthday song ang ating Hot Guapito Day! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Ayan, happy birthday sa ating Hot Guapito Dex. Pero syempre, bago mo i-blow yung candles mo, ano muna ang iyong birthday wish, Sugar? Bilang ka-love team, di ba? Para pa sa aking napakagwapo at napaka-hot na love team ko, sa aking birthday boy. Happy birthday po, baby boy. Yeah. Sana po marami at haba pa po ng bongga hanggang 60 years old na tayo. Ando pa rin yung fun and love. Yeah. Tayo pa rin magkasama, no? Yes, of Para course. masahaba pa yung pagkasama natin. Correct. Tama. I love you so much, baby Ah, boy. ay pa, I love you. Parang siya kukumpleto ng birthday ko. Ako naman ang birthday wish ko sa ating Hot Guapito Dex. Sana ay maging masaya ka palagi and sana mas marami ka pang ma-inspire, lalong-lalo na sa iyong mga healthy tips dahil Correct. maraming nag-aabang noon, di Sure, ba? marami ang mga Yan. tips. At syempre, bago mo i-blow yung candles mo, ano muna yung birthday wish mo? Siyempre, unang-una, thank you sa akin mga ka-Fun and Love family. Abangan nyo dahil marami kami sorpresa para sa inyong lahat. At saka yung mga niluluto ko dyan, abangan nyo guys. Yan, kaya naman, time to blow your candle. Yay! Kaya naman tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil fun and love na naman! Everybody! Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo na tumawa at malimutan ng problema, fun and laugh nandito na, magbibigay sigla. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya, tara na, tumutok ka na. Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na-enjoy mo. Fun and laugh,
oras na naman ang ating pagsasamahan na punong-puno ng kasiyahan at tawanan. Kumusta? Sugar. Di ba ako magbigay ng isang pick-up line sa'yo? Yes, baby boy. Sugar, si Miguel ka ba? Si Miguel, bakit? Kasi nung nakita kita, tumigil yung mundo ko. Woo! Boom sa pool. Tuwa naman siya, oh. Ayan. Alam kong birthday mo pa, Dex, no? At nasa birthday blues ka pa. Pero kung mapapansin nyo, di ba, naka-uniforms ang ating naka-uniforms with Dex, Yes. diba? Naka-uniform kami ni Sugar. Of course. Pero speaking of uniform, no? Ano yung pinakamagandang memories na naaalala ninyo nung nag-aaral pa kayo? Hala, ako ang dami kong mga ano. Ang dami kong Magbigay mga... ka ng 42. Ang dami kong mga memories yung nag-aaral ako. Ano ba? High school. Okay. Nung high school ako, lahat ng mga boys lumalapit sa akin. Kasi ako yung... Wow! Oo. Kasi ako yung Okay. ako yung taga-check ng papel. Taga-check. Diba, Okay. diba pag may mga exam, ganyan. Okay. Pag So, may- kinokorek mo ganon Oo, kahit pag- mali. Halimbawa, pag gwapo yung tawag nito yung boys. Classmate mo, Oo, oh. classmate ko. Tapos, pagbagsak sa exam, pinapasa ko yung ginagawa. Halimbawa, out of 50, tapos ano lang siya, 19, kailang ipasado ko. Gawin ko 35. Wow! Meron ka bang naalalang isang crush mo? Oo, dinala ako sa ano. dinala ako sa Kung nanonood ka, ito na si Sugar ngayon. Hi, baby boy! Ikaw naman, Dex, anong naalala mo? Ako meron ako naalala na proud ako kasi parang naging classmate ko si Dora. Joke lang po. Love namin si Sugar. Black yung buhok ni Dora ngayon pala pink na. Oo. Kasi kaya ako nag-pink kasi ako, sikat ako na celebrity, kaya pinapayagan ako ng school na. Oo. Okay, congratulations. Ako ang hindi ko makakalimutan yung samahan ng mga classmates natin, no? Lalo na kapag recess time. Ay, totoo. Favorite subject ko kasi recess. Ikaw lagi naglilibre sa Aminin kanila. niyo lahat kayo dito sa studio, ang favorite subject ninyo, request, di ba? Okay. Dahil ngayong Wednesday ay busy na ang mga kabataan at magulang dahil magsisimula na naman ng pasukan. Pero alam natin na hindi lahat ng magulang at estudyante ay may kakayahan na makumpleto ang kanilang mga school supplies. Kaya 5 estudyante ang maaari nating mabigyan ng school supplies. Wow! Grabe naman Pasok yun. ka na, Sugar, late ka na. Yes. Kaya naman sumali na sa ating back to school promo. Paano ba sumali dito? Panoorin ninyo ito. Back to school na! Handa na ba ang school supplies? Kung hindi pa, sagot na namin yan. Dito sa ating Fun and Laugh with Ron Back to School promo. Paano ba manalo? Una, kailangang naka-follow at subscribe sa lahat ng Fun and Love with Ron social media accounts. Pangalawa, mag-mention ng 10 Facebook friends at i-share ang post na ito sa inyong Facebook in public. Pangtatlo, sagutin sa comment section sa post na ito sa tanong na bakit gusto mong manalo ng school supplies at gamitin ang official hashtag na hashtag #FunandLoveKantawanan. At pang-apat, manood ng special live sa darating na June 15, 2025, 10 a.m. sa Fun and Love social media accounts. Kaya sumali na sa ating Fun and Love with Ron Back to School promo. Kaya ano pang inyong hinihintay? Sumali na sa ating back to school promo dahil baka isa na kayo sa ating mapipili para mabigyan ng complete set ng school supplies. Kaya mag-post na habang nanonood ng ating programa gamit ang ating official hashtag na #FunandLoveKantawanan. Pero sa ating pagbabalik ay makikilala na natin ang ating guest for today. Excited na ba kayo, guys? Nako, excited ako dyan, partner, sa kung sino yan, kilala at alam ko ano siya, famous siya na tao. Yes. Kaya makikilala natin siya sa pagbabalik ng Fun and Love! And love, nood ka na dito. Fun and love, at na-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and love.
ang programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang fun and laugh with Ron. Kaya naman kilalanin na natin ang ating guest for today. Panoorin natin to. Handa na siyang makipagkulitan at makipagtawanan sa atin. Ang biriterong caregiver ng Isabela na si Rafael Salonga. Please welcome our guest for today, ang biriterong caregiver ng Isabela, Rafael Salonga. Hello, Rafael! Hello, please welcome on the show. Yeah. Bumati ka naman sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. And magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. Happy At lang po tayo. syempre, at bago natin makilala si Rafael, no, upo ka muna, sir, sa aming munting tahanan. Welcome sa aming show, sa Fun and Laugh with Ron, di ba? Talaga naman from Isabela to Manila, dito sa ating studio, ay dinayo tayo ng ating guest upang makapagbigay ng inspirasyon sa kanyang tagumpay sa buhay. Tama ba, Raf? Galing ka pa ng Isabela? Yes, galing pa ako ng Isabela sa Ilagan. Actually, Ilagan. City of Ilagan. So, ilang oras yung biyahe mo? Actually, 12 hours. 12. Hindi naman sinusumatan mo kami nito. Hindi naman. Hindi, joke lang. Dito kasi sa Fun and Laugh, fun and laugh lang tayo ngayon, di ba? So, ngayon, simulan na natin, Sir Raf, no? Dahil gusto kong makilala ng ating mga ka-fun and laugh. Ano ba ang iyong buhay or magkwento ka naman ng inyong buhay bilang isang singer? Dahil balita ko, isa ka dong singer. Ayun. Yung pagiging singer ko, hindi siya naging madali sa akin. Kasi, ayun, nagsimula kasi ako, syempre amateur tayo, nagsimula tayo sa wala, di ba? Okay, From the scratch. So, doon yung nagsimula ako na, tinawag ako na, paulit-ulit ako dito yung Boses Kalabaw. Oh, okay. Yung wala kang future sa pagkanta. Ang dami mga negative akong naririnig sa paligid ko, kapwa ko singer, judges. Pero, Alam mo, given naman yan, no? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, ang daming magagaling kumanta, lalong-lalo na sa mga comment section, hindi mo talaga maiiwasan yan. actually, Ano? kahit mga sikat naman din binabash nila eh. Totoo Diba? yun, Kahit yung I mga agree. talaga international artists na binabash pa nga eh. Totoo. What Jane more pa Velasquez tayo? na lang, may pangalan na, may Oo. nasasabi pa din sila, di ba? Yan. Pero ito, Raf, saan ka ba nagsimulang pagkanta? Bata pa lang ba? Kumakanta ka na? And kanino mo naman yung pagkanta? Actually, age of 4, kumakanta na ako. Wow. And ay nagsimula kasi ako sa yung father ko laging kumakanta sa bahay. Diba, Pilipino tayo, mga video okay, ganyan. So, yung family yung nagkaroon ako ng inspiration sa family ko, lalo sa father ko. Sa Since father side, Yes. okay. 4 years old kumakanta ka na. Yes. Tapos nag-enroll ka sa isang music school or talagang ang nag-train lang sa'yo yung tatay mo? Actually, wala akong formal training from the school. Okay. So, pure sa family lang namin. And ayun nga, kasi yung mga tito ko, father ko, Salonga bloodline din kasi. So, ayun, Nasa siguro. bloodline, okay. Kasi curious ako, di ba, at the age of 4 years old, parang stick ka na talaga na gusto mong maging singer eh, di ba? Kasi habang lumalaki tayo, pwedeng iba yung gusto natin, pero bakit pagiging singer yung nagustuhan mo up until now? Ayun, siguro yun yung passion ko. So, kahit na may iba akong profession as health worker, siguro hindi mawawala yung sa puso ko yung pagiging singer. Okay. And nabanggit mo nga kanina, di ba, parang ang isa sa mga naging struggle mo ay may mga komentong hindi maganda sa'yo. Bukod pa doon, ano pa yung mga naging struggle mo bilang singer? Ayun, kasi hindi naging madali yung pagsabayin yung pag-aaral sa yung career. So, there are times na tinigil ko yung career ko para sa studies ko. Okay. Yan, nagkaroon ako ng nationwide sana na exposure. Hope na dapat sikat ako ngayon. Pero Talaga? Ano ba, malakihang contest ba yan? malaking contest. Dito sa Pilipinas or Yeah, international? dito sa Pilipinas, which is yung mga kasabay ko doon, mga sikat na ngayon. Ayoko na lang mag-name. Okay, okay. Yan. Ayan. Pero ano naman yung naging inspirasyon mo para ipagpatuloy mo pa din siya? 'Di ba? Sa akin yung inspiration ko, yung mga next generation, yung mga kabataan na nangangarap din na tulad ko, gusto kong maging inspirasyon sa kanila na hindi porket maraming mga negative tayo naririnig or hindi porket mababa tayo ngayon o wala pa tayong alam sa ngayon, hanggang doon na lang tayo.
meron tayong stepping stone. Kasi di tayo nagsimula sa perfect eh. Tama. Wala Diba? namang nagsisimulang magaling agad. 'Di ba? Pero bilang ikaw as a singer, na-establish mo na ba kung anong klaseng genre yung tinatahak mo? Actually, ako is balladeer. Balladeer, okay. So ano mga normal yung mga kinakanta mo? Kaninong sikat na singer, for example? Gary V. Gary V. Martin. Talaga? How about international? May mga favorite ka bang mga singer? Sa international, si Neo. Neo? Oo, yes. Isa Mike. din siya sa mga galing. Pero hindi siya balladeer. Oo nga eh. Pero at least, di ba, nag-explore? Kasi bilang Yes. singer, hindi pwedeng balladeer ka lang. Kailangan nag-explore ka ng iba't ibang genre, di ba? Pero minsan ba, naisip mo na ba na tumigil sa pagkanta? Minsan naisip ko for the family, for the sake ng family, na mas kinakailangan kong kumita ng pera for my family kaysa sa pagkanta. Kasi alam naman sa industry natin, hindi naman tayo lagi merong racket or Totoo hindi tayo yun. lagi nasa taas na meron tayo mga given na yun nga, racket. Okay. Oo, yun nga, nabanggit mo nga, no? So may mga times na kailangan mong mag-ibang hustle. So, balita ko, isa ka din dong stage director. Stage director din sa mga events. So, Paano nagsimula yun? actually, kinuha lang kasi ako as assistant lang nung director. Wow, Na okay. sabi niya, marunong ka ba? Sabi ko syempre, honest ako, wala akong alam sa ganyan. So sabi niya, willing ka ba to train? Na, sige, sasama kita. So, gawin kitang assistant ko. And then from that time, kasi kinuha na niya ako lagi, hanggang sa nakabisado ko na yung ginagawa niya. Oh, ang galing, no? Walang formal training. Wala Talagang rin. dun lang, hinugot ka lang kaagad. Dun lang. Well, ang galing kasi minsan talagang napupunta tayo sa redirection, no? Yeah. And maganda yun na marami tayong hassle. At balita ko, speaking of hassle, bukod sa pagiging floor director, ay isa ka ding healthcare worker. Tama ba? Yes po. Napakadaming talent naman itong ating guest ngayon. Sige, kwento mo naman kami ng pagiging healthcare worker. Ayun, kasi nagsimula yun na mild stroke ako sa Davao. Oh, okay. I'm sorry to hear that. Kasi dati kasi ang mga work ko is mga supervisoral na position, HR manager, yan company hotel manager or supervisor. Pero dumating sa time na nag-overwork ako. So over fatigue sa umabot sa mild stroke. Okay. Oo, kaya kailangan kahit na anong ginagawa natin, kailangan we have to take care of ourselves, 'di ba? Yeah. Tama. And speaking of healthcare, ano naman yung pinakamagandang karanasan na na-experience mo doon? Ay, pinakamagandang naranasan ko, yun naalagaan ko yung pasyente hanggang sa gumaling siya. Hanggang sa nag-back to normal. Wow. Yun lang. Oo, pero bukod doon sa pinakamaganda, ano naman yung struggle? 'Di ba? Lalo na healthcare worker, unang-una yung oras ninyo, 'di ba? So, ano pa yung ibang struggles na napagdaanan mo Ang doon? pinaka-struggle yung ma-attach ka sa pasyente mo and then dumating sa point na kahit ginawa mo yung best mo, pero hanggang doon na lang yung pasyente. When you say attach, ibig sabihin parang tinuring mo ng pamilya ang pasyente? Kasi may naging pasyente ako na tinuring ako as bunsong anak. Okay. Even the family, even yung mga anak niya, tinuring nila akong bunso ng family. So, ito ay nandoon ka up until his last breath. Yeah. Tama ba? Yeah. Ako yung nag-CPR sa kanya 3 times. Okay. Anong nangyari sa kanya? Actually, kasi yung unang dalawang anak niya, na-recover ko siya eh. Okay. Pero yung last kasi is inabot kami ng 2 hours, wala pang ambulansya. Oh. It just happened na wala daw yung nakatoka doon sa ambulansya na driver, naka-day off daw, tapos walang reliever. So naghanap pa ng magdadrive ng ambulance. Okay. And then wala namang kaming reserve oxygen para sa Para kotse. doon, okay, Kung ibabiyahin namin, wala rin eh kasi kailangan namin ng oxygen sa So, biyahe. ibig sabihin na CPR mo siya sa sasakyan? Yeah, actually mula sa bahay. Sa bahay pa lang? More than 5,000 pumps actually. Ganong karami. Wow. Oo. Alam mo, iba talaga yun, no? Kasi karamihan sa mga healthcare worker, bibihira yung may ganong malasakit. Yeah. Diba? And, Actually ako pa yung unang humiyak eh. oh, Compared to sa family.
Okay. Nung nire-revive ko at talagang nagsisiro-zero talaga. Kasi hindi kami pwedeng magsabi ng wala na eh. Doktor lang kasi pwedeng magsabi ng ganon. Tama, tama. At alam kong lahat kayo ay interesado na, pero wait a minute. Dahil sa ating pagbabalik ay mas makikilala pa natin ang ating bisita na si Rafael. Sa pagbabalik yan ng inyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh and fun. Ang Fun and Laugh with Ron. Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. Dito, fun and laugh, at na And we are back mga ka-fun and laugh at kasama pa rin natin na ang biriterong caregiver ng Isabela na si Rafael. Bumati ka naman ulit sa ating mga manonood, Rafael, mula Luzon, Visayas, Mindanao, or nasaan man sila around the world. Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman ang inyong caregiver, Bretero from Isabela. Ayan, dahil alam ko nabitin kayo sa aming unang topic, di ba kanina? Pero balita namin, hindi lamang caregiver at voice coach at stage director, kundi ikaw rin ay isang DJ. Napakadami mo naman talent. Alam mo yung mga nanonood dito, nagsasabi how to be you po. Ay, grabe. Ayan, so kwentuhan mo naman kami sa pagiging DJ. Ayan, nag-start ako niyan nung pandemic. Okay. So, kasi ako DJ ako online. 2020? Yeah. Okay. 2020, yeah. Okay. Kasi ano siya, nag-start kasi tayo ng yung naka-lockdown tayo, ganyan, Yes, sa oo. bahay lang. May nag-influence sa akin na bakit hindi ka mag-online DJ? Okay, okay. Ako, guest lang ako sa radyo, sa online radio. And then sabi sa akin nung pinaka-station manager, bakit hindi ka mag-head DJ and magkaroon ka na sarili mong segment dun sa Wow. radio? So, guest ka lang, tapos nakitaan ka na ng potensyal. Yeah. Ang galing. Nakailang guest ka muna sa mga radio station bago may nag-alok sa'yo na head ng Actually, once lang. Once lang. Ang galing. Yeah, after nung guesting ko, kinausap na agad ako. Tapos sabi sa akin, kumuha ka ng time slot mo, ganyan. Oh, okay. So, kamusta ang experience ng pagiging DJ? Actually, masaya. Kasi masaya na medyo malungkot din. Okay. Kasi ganito, sa pagiging DJ ko, naging Dr. Love ako on online radio. Ah, yes. Sikat na sikat yan yung mga papadudots, mga Yeah, ganyan. ganun. Kasi Okay. di pa sa radyo natin dito, merong Dr. Love. So sa online radio, ako yung Dr. Love nila. So, ayun, ang nangyari nga, syempre yung mga hinanakit ng mga kababayan natin abroad, OFW, mga seaman, sila yung mga Okay. audience ko, mga listeners ko actually. Pero ano yung naging inspirasyon sa'yo na yun yung magiging craft mo? Kasi pwede namang DJ ka lang, pero bakit sa puso? Kasi noong time na yun, broken din ako. Kaya naman pa. Diba? Kasi kami, nag-a-appear din ako sa isang radio station, pero kami parang chill-chill lang. Kasi parang feeling ko, hindi ko kaya magbigay ng mga sakit-sakit sa puso. So yun pala, may pinagdadaanan ka. So you're mending a broken heart. Yeah, sabi nga nila ang galing mo mag-advise, ko pala broken din. Oo, totoo yun kasi yung mga tao daw ang gagaling mag-advise, sila pa yung parang hindi magawa sa sarili nila. Yeah. Tama? Pero kamusta yung experience mo? Marami ka bang nauto? Nauto? Marami sila. Kamusta naman sila? Wala bang nag-back to you sa'yo? Wala naman. Wala naman. Actually kasi, lagi kong sinasabi sa kanila kasi, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Oo, tama. Kasi tama. hindi ka makakapagmahal na ibang tao kung hindi ka 100% sa sarili mo. Buo. Pero tama yun, tama. Di ba nag-check na kaagad si Derek? Diba? Pero di ba sabi mo, along the process, syempre nagbibigay ka ng payo, no? Ito ba yung naging way para malagpasan mo yung pinagdadaanan mo sa puso? Yeah, ito rin naging way. Kasi actually, dito ko rin nakilala yung wife ko. Wow! Ano siya nanonood? Naging guest ko. Naging guest mo. Broken din siya. Pareho kami broken. Nag-aabang ka pala ng mga guest, ha? Hindi naman. Na-joke lang mo. So, kamusta yun? So, the first time mo nakita siya, na love at first sight ka ba kaagad kay wife?
Siya yata. Siya? Okay, malalaman natin yung kwento ni Ma'am Rowena. Kilala ko po kasi yung asawa ni Sir Rafael, di ba? Nakasama ko na din. Parang wala naman siya nakikwentong ganun. Hindi, biro lang. Pero ayun, so paano nung unang beses na nakita mo siya, nalabat first siya sa'yo or pareho niyong naramdaman yun? Actually, siguro, parehong naging magaan yung love namin since pareho kami ng pinagdaanan. Broken-hearted din siya. Yeah, kasi siya rin kasi yung tipong binigay niya lahat dun sa guy. And then ako naman, ganun din. Binigay ko lahat dun sa ex ko. Sa ex mo. So, nagkaroon kami ng mutual understanding dun sa experiences namin. Okay. And ilang taon kayo na ngayon ni wife? Magto 2 years na. O, diba? Kasal. O, diba? 2 years na. Isipin mo yun, yung pagiging pinagdaanan niya, nag-DJ lang siya, nakilala niya patuloy yung makakasama niya habang buhay. Napakasarap naman nun. Naging forever. Forever. Tama. Ano naman ang iyong masasabi sa mga gustong maging DJ, healthcare worker, at isang singer na katulad mong ang daming gustong pasukin or side hustle? Paano mo na pag-iisa yun? Ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Ayun, basta na lang, pray lang kay God. Kasi lahat planado ni God yan. So kasi hindi natin makukuha yung kung anong meron tayo kung wala tayong Diyos sa puso natin, sa pagkatao natin. Tama, oo. And I think, ang pinaka-best din doon is, hindi mo naman siya magagawa kung wala ka ding source of income. Yes. Tama, no? Yes. Oo, kasi alam mo, importante din na yung passion natin, secondary yun no? Yeah. Ayan. So, syempre, sinabi mo nga isa kang DJ at magaling kang magpayo, 'di ba, sa mga broken-hearted. Pwede mo ba kaming sampulan ng isang pagiging DJ sa isang radio station? Paano yung opening spills mo niyan? Grabe, siya na on the spot ako. Syempre, hindi pwede, 'di ba? Kasi kami dito, meron kaming trust issues. Hanggat hindi nagsasample yung guest, hindi kami maniniwala. Grabe. Kasi nga fun and laugh Kahit ano lang, short lang. Sige. Magandang umaga sa inyong lahat. This is DJ RC Max on board. Nandito naman tayo sa ating segment ngayong araw. Magtatawanan, magkukwentuhan, magdadrama at mag-iiyakan. Sabihin nyo lang ang inyong mga problema sa inyong #1 online radio DJ sa inyong harapan. Walang iba kundi si DJ RC Max from Dream Love Radio. Wow! Napakagaling naman, no? Siguro ang masasabi ko, Sugar at saka Dex, galing-galingan nyo, ha? Anyway, napakagaling naman ng ating bisita. Pero sa ating pagbabalik, ay bibigyan niya naman tayo ng kanyang matamis at mainit na awitin. Kaya wag na wag maglilipat ng channel, magbabalik pa ang inyong programang sigurado ang fun at sureness ang love, ang fun and laugh with Ron. Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. And laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya. At nagbabalik ang ating programa at kasama pa rin natin ang biriterong caregiver ng Isabela, Rafael. At ngayon ay maririnig natin ang kanyang awitin na hatid sa ating manonood na wala pa ring love life.
babalik mo. Mahal ko. Pangako ko. Pangako ko. Sa'yo maghihintay ako. Ikaw lamang hindi magpapalit kahit isang sandali. Pangako ko, mahal sa'yo'y magtatagal at habang buhay ang aking pagmamahal. Asahan mo maghintay ako sa muling pagbabalik mo. Mahal ko. Pangako ko sa'yo, maghihintay ako. Thank you po. Talagang napakagaling ng ating bisita. Tunay na napakainit ng iyong awitin, Rafael. Napaka-talented talaga ng ating bisita, no? Pero bago tayo matapos, meron ka bang gustong i-promote or pasalamatan or i-shoutout, Sir Rafael? Ayan, maraming salamat muna sa'yo. You're welcome. Kay Direk Lea at sa lahat ng bumubuo ng Fan and Love. Yay. Ayan. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Ayan, kay Sugar at sa lahat ng staff dito. Maraming salamat din kay Direk Otep Ayan. at sa mga Sakia Production sa Yes. pagbigay sa akin ng mga short film at yung mga inilaban ko sa international na short film. Wow, o ngayon, Yeah, hindi pa dabalan natin niya. natakil yung short film na yan. Yeah. Pagbabalik, kaya may utang ka pa, ha? Yes! Alam mo ba, Ron? Parang sikat na talaga si Rafael sa Longga ngayon. Oo, ang daming ginagawa ni Rafael. At guys, masama pa yung pakiramdam ni Rafael, pero tingnan nyo inilaban para mabigyan lang kayo ng mapusong Correct. awitin, di ba? Maraming salamat, Raf. Ay, thank you very much. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Rafael, para sa pagbabahagi ng iyong buhay sa aming programa. Mga ka-fun and love, isang oras na naman ang lumipas at isang kwento na naman ang nabahagi sa ating programa na punong-puno ng saya at tawa. Magsama-sama muli tayo this Friday sa isang episode na naman na punong-puno ng saya, kwentuhan at kulitan kasama ang panibagong bisita. At speaking of bisita, dito lang ating birthday celebrant. Yes! Para naman sa ating mga gustong balikan na episode, maaari nyo itong mapanood sa ating YouTube channel na Fun and Love with Ron. At patuloy naman kaming subaybayan sa ating mga social media accounts on Facebook, Instagram at TikTok na at Fun and Love Official. At patuloy rin naman na samahan ng ating online Kabugera Star host na si Queen Bocha at Axel Romeo sa ating Fun and Love online kwentuhan. Ayan. At salamat din sa ating mga Fun and Love dancers. Yes. At maraming salamat po sa aking mga co-host, sa aking komedyanteng Kikay Sugar, at ang ating hot guwapito na birthday celebrant ngayon, Dex. At ako naman ang inyong fantastic TV host, Ron. Hanggang sa muli, ito ang inyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh. Ang Fun and Laugh with Ron! Nood ka na dito, fun and laugh, at na-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo na tumawa, tutok na tayo.